Yan mga kabokal. So ito na nga. Yung ating patola ay lalaki na oh. Yan yung mga ugat nila. Ayan oh. Yan. So ilalagay na natin sa ating aquaponics. So far so good. Wala tayong naging problema overnight kagabi. And sana okay na. And then ito. Para magtuloy-tuloy na po yung ating mga patola. Patola. Ito pakita ko mga kabokals oh. Ayan oh. Ayan yung tubig natin eh oh. Kita nyo ba? Teka. Medyo madilim na kasi. Ayan oh. Ayan oh. So pag sinawsaw natin siya, ayan, kita nyo, basa yung kanyang puwit ba? Yung kanyang puwit ay basa, tumutulo pa. Ayan. Good morning mga kabokals. Yan, tignan natin kung nagkaroon ba ng problema overnight. Yan, ready na yan mamaya. Ilalagay na natin yan mamaya. So far okay naman yung flow. And wala namang kabawasan. Yan. Medyo napuyat na naman ako kasi nagdagdag tayo ng tubig. Ayan. Malapit ko na uli mailubog yung ating submersible. Tingnan natin dito sa labas kung may problema ba. Pero walang bawas sa tubig, so wala yan, walang ano. Bella. Doon ka lang. Ayan. Okay naman yung flow. Wala akong nakikitang crack, walang tulo. Yan, wala naman. So yun, pwede na mamaya mga kabokals. Ilalagay na natin yung ating mga patola mamaya. Yan. Okay naman. Okay naman yung flow ng tubig. Sakto lang. Ayan. Ayos. Nakasurvive siya ng ng overnight. Ayan. Mamaya mga kabukals magta-transfer na tayo ng patola. Bigay mo natin kay Milky itong chop Napier grass. Hapon na mga kabukals, alas 5 ng hapon. So yan, nag-subside na yung init. Grabe na naman ang init ngayon. So matindi. Kala ko ulan kayo na kasi namumuo yung mga ulap. Kala ko magkakaroon ng thunderstorm pero hindi tumuloy. Yan. Nasuplementohan nga natin si Milky ng ating chopped Napier grass mga kabukals. Kasi halos wala nang makain, no? Tuyo na yung mga damo sa paligid natin. Yung mga kambing, yan, Napier grass na kanina yan. Kasi ngayon ko lang yan pinalabas. Kaninang kasagsagan ng init, dun sila sa taas. Umaga nga, na yung lactating feeds. Tapos ito, Napier grass. Tapos, ngayong hapon, yan, lalabas sila. Para masimot nila yung mga damo dyan na tuyo na. Hindi naman yan, totally tuyo, May mga sari-sariwa pa nakukuha ng konti. Yan sila. Ating mga kambing. Yan si ating Milky. Yan. Si Ate Milky. Lakas kumain na, nakakatuwa. Nakita nga ni Tata Pabling ito kahapon, yung may-ari ng mga kambing na yan, yung maraming mga kambing. Tuwa siya kasi lakas nga daw kumain ng chop na Napier. Kasi yan mga kabukals, mga tangkay na ito Mga tangkay na yan mga kabukals. So, kung tutuusin, hindi na nila kakainin talaga yan kung hindi natin sinap yan. Pero yan, nakakain pa rin. Yan, kaya makakatuwa nga daw kasi walang nasayang sa Napier. Hindi ko pa siya nabilhan ng pakainan talaga. Maganda pala dito yung yung second hand na pinaglagyan ng isda.
sa palengke, kaya lang kasi walang malalaking palengke rito, puro talipapa lang na ano. Meron doon mga binibentang ano, yung mga banyera ba na ano na patapon na, siguro hindi na ginagamit, pinaklab oh. Mga patapon na ano, binibenta as second hand, yung magandang pakainan na ganyan kay Milky. Kasi makunat yun eh, kahit matapak-tapakan niya hindi masisira. Yung planggana wasak eh. Yung isang planggana ginagamit tayo sa mga kambing, ginamit ko sa kanya. Pagbalik ko wasak ni planggana. Wala nang laman. Wasak nga lang yung planggana. Natapak-tapakan siguro. Ayan, so ano, ililipat na natin mga kabokals yung ating mga patola doon sa ating aquaponics. Yan ang gagawin natin ngayon bago matapos ang ating araw. Actually natulog ako. Init eh. Tulog lang ako kanina, tanghali. Tapos yan kakachap ko lang yan. Kakachap ko lang ngayong gising ako ng bago mag alas 4 ng hapon yan. Chinap ko yan. Kaya ngayon po alas 5 na. So yan ah. Naninimot sila oh. Naninimot naman sila. Parang maunang mga anak sa paloma. Hindi ko malaman kung nagkamali ako sa aking paglista. Kasi mas putok na yung kanyang dede at saka yung kanyang chipipay ay namamaga. Ito ang April 30 ko eh. Na nasa record ko eh, Citisay, kaya lang wala eh. Pero yung siya niya umbok, kaya lang walang sign sa dede saka sa kanyang ari na malapit na siya mga anak. Mas nakikitaan ko ng sign si Paloma. Baka nagkamali ako. Or baka nakasalisi si Dagol, hindi ko nakita. Baka nadali ni Dagol lang hindi ko nakikita. Ayan o, maga na eh. Yan, mamaya makita natin. Ilalagay ko lang muna yung patola sa ating aquaponics. Doon, ay. Sos. Labas ko na rito. Pinalabas ko mga kabokals yung mga kambing. Tinitira. Pinalabas ko muna sila. Yan. Yan mga kabokal, so ito na nga yung ating patola, ay lalaki na oh. Yan yung mga ugat nila, ayan oh. Yan, so ilalagay na natin sa ating aquaponics. So far so good, wala tayong naging problema overnight kagabi. And sana okay na. And then ito, para magtuloy-tuloy na po yung ating mga patola. Dami-dami nito mga kabokals. Ito naman mga kabokals, hindi ko mo patola ang tinanim natin ngayon. Patola na yan forever. Walang forever. Hindi, joke lang. Hindi yan forever patola mga kabokals. Let's say patola tayo ngayon. Tapos pagka nag-expire na ampalaya. Pagka nag-expire na ampalaya, upo. Ganon, papalit-palit. Hindi lang tayo patola. Ang ang pag-umpisahan natin ngayon sa patola muna, pero next cropping season next cropping season, iba naman, pwedeng ampalaya nga or upo ganyan. Yan.
Ayan na mga kabokals, naitanim na natin yung ating mga patola. Ayan. Binigyan ko ng dalawang butas na pagitan. So dito magtatanim tayo ng baka sitaw na lang din mga kabokals, sitaw. 2 butas ang pagitan kada isang patola. Ayan sila. Yan, dito medyo malayo kasi may ano tayo rito eh. May dugtungan tayo dito kaya medyo malayo pagitan nila. Pero 2 butas pa rin. Yung patola. Hanggang doon, ayan. Tapos pagdating dito, yan. Pagdating dito, andito po yung mga sitaw natin. Ayan, sitaw na yan. So ito, patola, tapos in between sitaw. Yan. Dito maglalagay pa tayo sitaw. Magpupunla pa ako kasi nagtry lang ako eh. Nagtry lang ako ng ilan ba to? 6 na baso lang yata ito eh. Nagtry lang ako, so maglalagay pa tayo, magpupunla pa tayo. Pero siguro hindi natin puro sitaw ang ilalagay. Diyan maglalagay din tayo ng iba, kamatis, saka talong siguro, ganyan. Pero yun nga, ang main crop natin sa ngayon is yung patola. Sila ang talagang gagamit na itong pinagawa natin balag. Sila talaga yan. Itong mga sitaw, maglalagay tayo ng linyada rito sa baba. Linyada yung mas mababa dito. Parang pinaka-trailing sila. Diyan natin sila papapuluputin. Yan naman kasi ginaguide daw po yan eh. Itong sitaw. Ginaguide daw po yan. Hindi daw po yung kusang bumabalag. Igaguide mo yan. So igaguide natin siya. Pabababain natin siya doon. Tapos meron siyang trailing sa baba. Para mas madali natin ma-harvestin yung sitaw. So mangyayari po, so ibaba siya ng patola yung ating mga sitaw. So yan. So dito tayo magko-concentrate ng mga sitaw kasi ito yung mataas na part eh. Para diyan magamit nila yung space na ito na magbababa tayo ng trailings. So sitaw. Siguro hanggang dyan sitaw, ayan. Pero doon siguro ano na, kamatis, ganyan. Kamatis. Try ko yung magta-try ako ng kung kaya ha. Yung broccoli. Na-try ko kung kaya ng broccoli. Saka bell pepper, ayan mga ganyan. Ito sitaw to. Ayan mga sitaw yan. Tapos ito patola. Ito pakita ko mga kabokals oh. Ayan oh. Ayan yung tubig natin eh oh. Kita nyo ba? Teka, medyo madilim na kasi. Ayan oh, ayan oh. So pag sinawsaw natin siya, ayan, kita nyo, basa yung kanyang puwit ba? Yung kanyang puwit ay basa, tumutulo pa, ayan. Pero yan lang po ang nakasawsaw, hindi lahat. So kapiraso lang ang nakasawsaw. Ganyan po sa lahat yan, kahit itong mga patola natin ay ganun din, ayan. So pag inagat natin siya, ayan, natulo oh. So yung ibaba na yan, diyan na sisip-sip yung mga ugat. Diyan na sila kukuha ng nutrients saka ng tubig sa bandang ibaba na yun. Tapos ano na yun, lalabas na yung mga ugat niya mga kabokals, katagalan lalabas na yan. Tapos lalakad na sila dyan. Lalakad na sila dyan sa tubig na yan, yung mga ugat na yan. So mapupuno yan ng ugat itong ating PVC. Kaya malaki po yung ginamit natin to accommodate yung ugat kasi makapal yan eh. Kaya D6 po yung ginamit natin na PVC. Ayan. Ayun, hanggang doon mga kabokals oh. So ito mga kabokals, may purpose po ito kung bakit natin ginagawa ito. Alam ko po, mas madali po itanim sa lupa yung patola. May purpose nga po kasi, aquaponics nga po kasi yung ginagawa natin. And then yung ating fish pan nga po, andun yung ating mga manok. Kasi yung mga sisiw natin na nakalagay ngayon dyan, walang langaw mga kabokals and walang amoy. Tagal na nila dyan oh. So yung kanilang pupo na ipon sa tubig. So pag bagsak sa tubig na na yan, na di-dissolve na yan, and then na pe-prevent po mga amoy. Kaya lang ammonia naman po ang kapalit noon, ammonia. Ngayon ito naman po ang trabaho ng ating mga halaman. Kaya po hindi po pwede kasing hindi naman po tayo nagtanim ng patola para gusto lang natin magtanim ng patola. May purpose po 'yan kung bakit tayo nagtatanim ng patola dito sa ating aquaponics system. That is to eliminate yung ammonia. Kasi yung ammonia nga
Ayun po yung isang magiging problema natin yan pag hindi natin na-control yan. Mangangamoy pa rin yan, babaho pa rin tubig. Kaya meron po tayong aquaponics na inilagay dito to control yung ammonia na nanggagaling sa ating aquaponics system at sa ating mga manok. Para hindi mag-accumulate yung mga pupo sa ilalim. Madurog ba? Madurog, and then pag nadurog na siya, makukuha siya ng ating submersible pump. Masasala siya, may mga filter tayo dyan ilalagay. Yun nga, yung isang gagawin natin na buhangin sa ilog with charcoal and graba. Nandoon yun ilalagay sa loob. And then meron tayong biofilter. Ayan, yung nakabalot ng aluminum. Biofilter natin. Kaya lang graba lang kasi yan. Yan naman kasi ang kailangan natin yan para ma-transform yung ammonia into nitrite and then nitrate. Nitrate po kasi yung kinakain ng halaman. Hindi po yung ammonia mismo. Papatayin din sila ng ammonia pagka sobrang taas ng ammonia. Kaya po nandiyan yung biofilter natin na yan para mag-produce siya ng nitrate. So yung ammonia gagawin niyang nitrite and then magiging nitrate. And then yung nitrate naman po ang kakainin ng ating mga halaman. So pagbalik po sa fish pan natin, nakain niya na, hindi man niya maubos yung nitrate, hindi naman po harmful harmful ganun. So yun po. Pero ito sana naman, okay na to nung nakaraan eh. Bumibiyak nga lang po yung mga PVC natin kaya nagkaroon tayo ng delay. Pero hopefully ngayon maging okay na para makita natin. And yun nga, sabay-sabay po nating tignan yung kalalabasan po ng ating aquaponics project na ito. So tatawagin po natin chicken phonics siguro. Ayan mga kabokal, so hanggang dito na lang. Ito pong aking update for today. Sa wakas na i-transfer na natin uli yung ating mga patola, and ito dadagdagan pa natin yung ating mga sitaw. Tuloy-tuloy lang po, sabi ko nga hindi natin titigilan ito. Marami po tayong nagiging problema and marami pa po tayong magiging problema, pero hindi po natin ititigil ito. Hindi po tayo masisiraan ng loob, tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat po, amazing na buhay. Bye bye.